Magandang umaga po sa bawat isa. Sa oras na ito ay nais kong dumulog tayo sa text na ating gagamitin. At hanguin natin ito sa aklat ng 1 Peter chapter 2, verse 21 up to verse 24. So sabi rito ng verse na ito na ating babasahin. Verse 21, For this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example so that you might follow in His steps. He committed no sin, neither was deceit found in His mouth. When He was reviled, He did not revile in return. When He suffered, He did not threaten, but continued entrusting Himself to Him who judges justly. He Himself bore our sins in His body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness, and by His wounds you have been healed. Praise God. Na lahat ay magsabing Amen. Purihin ng Diyos, mga kaupo ang bawat isa atin sa sandaling ito. Praise God. Patuloy na pagbati sa bawat isa atin sa pangalan ng ating Panginoon, at kahit man ang bawat isa na maaaring nanonood sa live streaming at sa ilang kadahilanan na hindi nakapunta dito, ay pinapabot ko rin ang pagbati. At sandaling ito ay nais kong dumulog tayo sa kanyang mga salita na siyang dahilan bakit tayo patuloy na nagkakatipon. At sa oras na ito ay nais kong i-share sa inyo ang isang kaisipan na ito ay aking pinagbubulay-bulay din naman sa mga nagdaang mga araw. At ang verse nating binasa ay may kinalaman sa bagay na ginawa ng ating Panginoon. Si Apostol Pedro ay nangusap at sinulat niya ang ganitong bagay, especially sa mga kababayang Israelita. At kung maintindihan natin ang team ni Apostol Pedro ng kanyang isulat, ang kanyang epistola o ang epistle na ito ay kanyang ipinahayag para isinulat para sa mga Israelita na nangangalat kung saan. So, dahilan ang mga Israel ay nasa ganitong kalalagayan at nakakaranas ng persecution, especially ang tinutukoy ko na Israel ay bukod sa ang mga mananampalataya and later on ang Israel mismo. So, dahilan sa mga karanasan na kanilang naranasan at mga bagay na hindi mainam na mga karanasan ay naging dahilan kung bakit si Apostol Pedro ay sumulat ng bagay na ito. At ang kanyang puntahan ang chapter 2 hanggang sa pagdating ng verse 21 na siyang pinakalundo ng ating pasimula ng teksto na ating ginamit, ay pinakita roon kung aking babasahin sa wikang Tagalog ang bahaging ito. At sabi dito, sapagkat sa ganitong bagay tayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo. Kung inyong papansinin ang pangungusap na ito ni Apostol Pedro, ay meron siyang tinutukoy na sa ganitong bagay ay tayo ay tinawag. Ang tinutukoy niya rito ay, alam niyo, ang buhay ng isang mananampalataya, isang Kristiyano, especially, ay sa bandang dulo ng pangungusap ni Apostol Pedro ay pinakita niya na kung ikaw ay nakakaranas ng karanasan ng isang Kristiyano, ay sabi, ikaw ay isang mapalad. Dahilan,
ang espiritu ng kaluwalhatian ay nananahan sa iyo. Ang tinutukoy niya dahilan sa pasimula pa man ng gospel, ang ating Panginoon ay hindi siya nagbigay ng false hope sa mga disipulo na kanyang gustong sumunod sa kanya. May mga alagad o may mga taong nagsasabi, Panginoon, gusto naming sumunod sa iyo. Ang sabi ng ating Panginoon, ang sora ay may lungga, ang mga asong gubat ay may lungga, ang ibon ay may pugad na pwede niyang paghimlayan, ngunit ang anak ng tao ay walang mapaghiligan ng kanyang ulo. At sabi niya, may isang pangusap siya na pinahayag niya, na sabi niya, kung nais mong sumunod sa akin, ay tanggihan mo ang iyong sarili, pasanin mo ang iyong krus, at sumunod ka sa akin. So ang ating Panginoon ay hindi siya nagbibigay ng false hope sa Kristiyano o sa isang taong gustong sumunod sa Kanya. At yan ang dahilan kung bakit ang mga mananampalataya ay tinawag dito ni Apostol Pedro na dito kayo tinawag. Ang ikayo ay kumakaminsan ang mga Kristiyano ay nagdadanas sila ng ilang mga suffering. Sa panahon pa man ng pagpapasimula ng iglesia, ay nakaranas ang iglesia ng persecution. Nakaranas ang iglesia sa pamamagitan ni Saul, na Saul of Tarsus, na later on ay tinawag ng Panginoon na si Apostol Pablo. Pero siya ay naging instrumento para usigin ang iglesia at makaranas ang iglesia ng ilang mga suffering. At ang mga suffering na kanilang naranasan ay sometimes ay unjust, hindi matuwid. Imagine ang mga taong ito ay walang anumang bagay na ginawa. Ngunit sila ay dinadrag, sila ay kinukuha, ang ilan ay kinukulong, ang ilan ay hinahagupit, ang ilan naman ay kagaya ng naranasan ni Esteban, na siya ay binato hanggang sa siya ay mamatay. Pero pinakita rito ni Apostol Pedro na sabi niya, for to this you have been called. Alam niyo ba mga kapatid na sa ganitong paraan, tayo rin naman ay tinawag. At winika pa ni Apostol Pablo sa kanyang pangusap and then kanyang pinahayag, sabi niya, ang sino man na mamumuhay na may kabanalan ay magdadanas ng mga pag-uusig. Pinakita niya ang ganitong bagay. Ngunit, sa kabila ng lahat ng mga bagay na ito, ay nangusap siya ng ganitong pangusap. Sabi niya, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo. Si Kristo ay nagsuffer alang-alang sa bawat isa atin. At kung tayo man ay magsasuffer alang-alang sa Kanya, hindi ba yun ba ay kalugihan para sa bawat isa atin, yamang si Kristo ay naghirap para sa atin. Do you get the point? So, sabi rito, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. So ang verse na yan ay sa wikang Ingles ay pinapakita na sabi niya, leaving you an example so that you might follow His steps. Tayo ba'y mga tagasunod ni Kristo? At ang bilang tagasunod ni Kristo ay hindi lamang sila dati, yung talagang tagasunod ay talagang literal na sumusunod kay Kristo. Kapag sinabi ng Panginoon, follow me, and then ang mga taong yun ay iiwanan nila ang kanilang mga bangka, net, at sila ay susunod na literal sa ating Panginoon. Kung saan man siya pumunta, ang mga alagad na ito ay sumusunod. So, pero bukod sa literal na pagsunod nila, ang mga taong ito ay sumusunod sa aral at prinsipyo na itinuturo ng ating Panginoong Hesus. At sa ganitong bagay ay pinakita niya, leaving you an example. Bilang ang ating Panginoon na siyang kanilang master, ay tinawag niya sila at kahit man ang mga alagad, hindi lamang sila, kundi kahit man tayo, ay tinawag upang sumunod sa Kanya, ngunit siya ay nag-iwan ng halimbawa
sa bawat isa sa atin. Hindi lamang siya basta nagsabing, follow me, kundi siya sa pamamagitan ng kanyang sarili ay nag-iwan siya ng halimbawa upang ang bawat isa rin naman ay sumunod sa kanyang yapak. See? That you should follow His steps. Ang tinutukoy dito ay ang uri ng buhay na kanyang ipinamuhay. So gusto kong bigyan ng pansin sa umagang ito is about Christ's character. Christ's character. Makikita natin mga kapatid ng ating Panginoong Hesus ay siya sa lahat ng bahagi ng kanyang buhay ay nag-iwan siya ng example. How many can say amen to that? Ang ating Panginoong Hesus, alam niyo, mula sa pagkasilang, mula sa kanyang pagkasilang na siya ay, ang kanyang pagkasilang ay fulfillment ng salita ng Diyos. Diba? Ang fulfillment, ang kanyang pagkasilang sa Bethlehem is the exact fulfillment ng prophecy ng Book of Micah chapter 5. Nasa lugar ng Bethlehem, can you imagine paano mangyayari na sila Mary and Joseph ay naroon sa Nazareth? At paano mangyayari na si Jesus ay ipapanganak sa Bethlehem? Eh hindi naman sila taga Bethlehem. Pero ang Diyos ang gumawa ng paraan, kinilos niya ang gobernador sa panahon yun ng lahat ng mga tao, Israelita ay magbibigay ng tax, pero sila ay magpapatala kung saan sila nanggaling, kung taga saan sila. So, mula Nazareth ay pumunta sila ng Bethlehem at doon ay pinanganak ang ating Panginoon in order to fulfill the prophecy ng Old Testament. So, makikita natin sa kapanganakan ng ating Panginoon, siya ay, ito ay nagdala ng fulfillment ng mga salita ng Diyos. So, ang ating Panginoon ay pagpapakita ng example na ang lahat ng bahagi ng kanyang buhay ay katuparan ng salita ng Diyos. And then, nang ang ating Panginoon ay magpasimula na siya ay lumaki, nag-iwan siya ng example. Alam niyo ba, ang ating Panginoong Hesus, rather, si Jesus, sa kanyang kabataan, ay nag-iwan siya ng example para sa mga kabataan. Ano yung iniwan niya example? Sabi ng Banal na Kasulatan, at siya ay pumunta, at siya ay sumama doon sa kanyang mga magulang, at siya ay nagpasakop sa kanila. So, ang ating Panginoon, si Jesus at his young age ay nag-iwan na ng example sa mga kabataan. In fact, sabi ng Banal na Kasulatan, bata pa lamang siya, ay hindi siya nagbigay halos ng paraan o ng panahon sa paglalaro, kundi at young age ay nagpaiwan siya sa Jerusalem. Umuwi na yung kanyang mga magulang, nagpaiwan sa Jerusalem at nakikipag-usap sa mga doctor of the law. So nag-iwan siya ng example at ang example na kanyang iniwanan ay sabi niya, bakit niyo ko hinahanap? Nang sinundan siya ng kanyang mga magulang. Nang mapansin nila na wala, si Jesus ay hindi nila kasama doon sa kanilang caravan, ay naghanap sila nasaan si Jesus. At walang-wala silang makita, ay bumalik sila ng Jerusalem. At pagdating doon sa Jerusalem, nakita nila ang batang si Jesus na nakikipag-usap, nagtatanong doon sa mga doctor of the law. At nang tanongin siya, sabi niya, bakit mo ginagawa sa amin ito ng iyong ama? At sabi ng Panginoon, hindi niyo ba nalalaman na kinakailangan kong maglumagi sa bahay ng aking ama? At his young age, he lived an example. Nag-iwan siya ng halimbawa. Nang siya ay dumating sa age ng 30 years old, when he was about 30 years old, sabi ng Book of Luke, hinanap niya ang isang lalaking
kung saan ay nagbabautismo at kung saan naroon si Juan Bautista ay pinuntahan niya. Well, makikita natin ang ating Panginoon sa panahong yun kung siya ay naroon sa Nazareth, sa Galilee. Alam niyo ba ang distansya mula sa Nazareth papunta sa lugar ng Jordan kung saan nagbabautismo si Juan Bautista is a long way. Ang Jerusalem, or rather ang Nazareth ay sa Galilee ay somewhere nasa northern part. At ang Jordan, ang lugar ng bahagi na kung saan ay naroon si John ay nasa bahagi ng sentro ng Israel. So makikita natin si Jesus ay nagpunta roon at sabi niya, naparito ako at wika ni Juan Bautista, hindi ako ang dapat magbautismo sa iyo, dapat ikaw ang magbautismo sa akin. Sabi niya, gawin natin ito para sa katuparan ng lahat ng katuwiran ng Diyos. So ang ating Panginoon ay nag-iwan siya ng example. Ano yung example na kanyang iniwan? Ang isang ating Panginoon na walang kasalanan, siya ay nagpabautismo. Nagpabautismo siya dahilan yon ang paggawa ng katwiran at ang ating Panginoon ay nag-iwan ng isang halimbawa. During the time na ang ating Panginoon ay malapit ng hulihin, sa huling hapunan nila, ang ating Panginoon ay humingi ng tubig sa isang planggana, kumuha ng tuwalya at nilagay sa kanyang balakang, at nagpasimula niyang pinaupo ang kanyang mga alagad at dinala ang basin doon sa paanan ng bawat isa kanila at kanyang pinasimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad. At habang ginagawa yun, yung ibang mga alagad ay nagpaubaya. Pinuhugasan ng Panginoon ang kanilang mga paa, isa-isa, hinugasan niya ang kanilang mga paa. At when it turned doon kay Peter, ng kanyang akmang hahawakan na ang paa ni Pedro, sabi niya, Panginoon, wag mo hugasan ang aking paa. At sabi ng ating Panginoon, sa ang gagawin ko ngayon ay hindi niyo nalalaman. Pero sabi niya, kung ako ay tinatawag niyong Panginoon at inyong guro, na ako'y gayon nga, at ako'y naghuhugas sa inyong mga paa, marapat niyo rin namang gawin ang bagay na aking ginagawa. Na ngayon ako ay nag-iiwan ng isang example sa inyo. Tingnan niyo ang verse na yan, ang Book of John chapter 13. Mababasa natin ang bahaging ito ng John chapter 13. Sabi rito ng verse 15, For I have given you an example that you also should do just as I have done to you. Sabi niya, na ako ay nag-iwan sa iyo sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. So ang ating Panginoon, all of His life, all throughout His life, ang buong buhay ng ating Panginoon ay nag-iwan siya ng example. Nag-iwan siya ng halimbawa. Ang kanyang turo, ang kanyang mga aral, at ang kanyang gawa mismo ay nag-iwan siya ng halimbawa. Dalangin ko, pahintulot ng Diyos na isang pagkakataon ay magkaroon tayo ng ganitong gawain sa lugar nito. A feet washing, na paghuhugas ng paa, na ito ay pagkilala at pagtanggap sa bawat isa ng mga anak ng Diyos. Ang pagtanggap sa kanila na bagamat sila man ay may maruming mga paa, ay handa mong hugasan at handa mong paglingkuran at handa mong ikaw ay magpakumbaba sa harapan dahilan ang gawaing ito ay isang pinakamababang gawain na ginagampanan ng isang tao. In fact, ang katotohanan ay ang feet washing ay meron silang mga servant na hinahire para sa ganitong bagay. Ngunit ito ay isang pagpapakita rin naman ng
hospitality, pagtanggap, paglingap, at pagkilala doon sa taong yun. So, ang ating Panginoon, so ang verse na yan ay nagsabi, ako ay nag-iwan sa inyo, binigyan ko kayo ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Leaving them an example. Ang ating Panginoon sa pagpapatuloy ay makikita natin na sa lahat ng parte ng kanyang buhay, He leave us an example. Merong isang awit na aking nalalaman at minsan ay inaawit din natin, living He loved me, and dying He saved me, and buried He carried my sin far away. So pinapakita na all throughout His life ay nag-iwan siya ng tinatawag na halimbawa sa bawat isa natin. At makikita natin mga kapatid na even in His dying moment, He leave us an example. Alam niyo sa kanyang dying moment, habang siya ay nasa krus at nakapako at kanyang nakita ng lahat na ginagawa sa kanya, siya sumigaw, Ama, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. In His dying moment, still, He leave an example. So ang ating bibigyan ng pansin, mga kapatid, is about Christ's character. At when it comes to yung may kinalaman sa tinatawag na character, mga kapatid, ay gusto kong tingnan natin ang isang definition na gusto kong i-share sa inyo sa oras na ito about character. Now, ang salitang character, ang character ay pinakita rito, mamaya meron ding Oxford definition. Character is the mental and moral qualities distinctive to an individual. So, ibig sabihin, pag sinabing mental, ito yung kaisipan ng isang tao. When it says the moral qualities, ay ito yung kanyang ugali, gawi o gawa na kanyang ginagawa. So, the mental and moral qualities. So, ibig sabihin, ito ay pinagsama na kaisipan at gawa o gawi ng isang tao na mental and moral qualities distinctive to an individual. Ibig sabihin, ang bawat isa ay may kani-kanyang katangian. Diba? May kani-kanyang katangian. Ang bawat isa. So pinakita rito, distinctive. See, minsan iba ang aking pag-uugali kay Brother Philip, ibang pag-uugali ni Brother Philip sa iba, at iba rin naman pag-uugali at ma-identify natin ang bawat isa sa pamamagitan ng kanilang character. Diba? Nalalaman natin sila sa pamamagitan ng kanilang character. Sabihin natin, kilala ko yung taong yan. So, di-describe niya ang ilang mga bagay. So, character is the mental and moral qualities distinctive to an individual. Ito ay nadidistinct o na-identify sa isang tao. The distinctive nature of something. So ang character ay pinapakita ito sa lahat ng kahit man sa mga bagay. So the distinctive nature of something. Distinctive nature of something. The quality of being individual. See? Or the quality of being individual. Ito yung kalidad ng pagiging ikaw. Kaya yung sumunod na meaning dyan, the quality of being individual in an interesting or unusual way. See, merong yung huling meaning
ay strength and originality. Diba? Bawat isa sa atin ay distinct tayo sa bawat isa at meron tayong mga originality. Diba? Meron tayong mga sariling mga gawin natin. So the quality of being individual, uninteresting or unusual. So yung isa ay gagawa ng ganitong bagay, ang ilan naman ay gumagawa ng ganitong bagay na kakaiba. Na sa ganung paraan ay nakikilala natin sila. So strength and originality in a person's nature. Now, ang isa pang papakita ko ay yung ang character na ito is the sum of the moral and mental qualities. Ibig sabihin, ang character, ito ay pinagsamang gawi at kaisipan ng isang tao. So, ibig sabihin, hindi maaari ang tao humiwalay doon sa kanyang mental qualities and moral qualities. Kung ano ang nasa isip niya, yun ang kanyang ginagawa. Definitely. So, ibig sabihin, the sum of the moral and mental qualities which distinguish an individual or a race. So, ito yung kumbaga, ang moral ng isang tao at yung kanyang kaisipan, pag pinagsama mo yan, yun ang kanyang ugali. Yun ang kanyang character. So, doon pinapakita. So, moral qualities strongly developed or strikingly displayed. So, yung character ng isang tao, ito ay strongly developed na nahuhubog at ito naman ay nadidisplay. Nakikita. So makikita natin ang ganitong bagay that pag pinag-usapan ng tinatawag na character, ang character ay ang pinakamadali nating maintindihan, ito ay moral plus mental qualities is equal to character. So yun yung bagay. Kaya kung ating bigyan ng pansin ang bagay na ito, na balikan natin yung sinasabi ng teksto na ating binabasa kanina. So, tuloy ko lamang yung ilang bahagi rito. Ang verse na ito ng 1 Peter chapter 2 verse 21 to verse 22. Ang sabi ng ating kapatid na si Pedro ng kanyang ipangusap niya ang ganitong bagay, exhorting to Israel na kanyang mga kapatid, kababayan, especially sa mga pinili, sa mga elect, mga anak ng Diyos. For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example so that you might follow in His steps. So kung ating papansinin mga kapatid, ang ating Panginoon sa buhay na kanyang pinakita sa ibabaw ng lupa. At para maintindihan natin ang kalalagayan ng tinatawag na character, dahilan kanina ay binigyan natin ng diin yung tinatawag na isang bahagi rito na nagpakita, yung is the sum of the moral and mental qualities which distinguish an individual or a race. Naalala nyo ang character ng mga tao sa panahon ni Noah. Can you remember that? In Genesis chapter 6 ay makikita natin na dinescribe ni Moses, na siyang sumulat ng Book of Genesis. Dinescribe niya sa Genesis chapter 6, verse 1 to verse 3, is the character ng mga tao sa panahon ng before the flood.
Bago ang flood ay dumating, even ang ating Panginoong Hesus ay kanyang sinabi, in the days, as it was in the days of Noah, they're marrying and giving in marriage, and eating and drinking. At kung matitingnan natin ang chapter 6 ng Genesis, pinakita roon ang verse 1 ay nakita ang pagdami ng mga tao sa ibabaw ng lupa. At ang pagdami nila ay naglitawan yung mga nagagandahang mga kababaihan sa panahong yun. At ang karakter ng mga tao sa panahong yun ay kumuha ang mga kalalakihan ng mga nagagandahang babae at kanilang ginawang asawa. Datapot ang pinakamalungkot na bahagi na pinakita rito ay ang verse 5. And the Lord saw that the wickedness of man is great. Ang wikang Ingles ay nagsasabi, and God saw that the wickedness of man. Alam niyo ba yung salitang wickedness ay ito rin yung tinatawag na kapag yung ginamit niyo yung salitang moral o kapag ginamit naman yung salitang immoral. Yung immorality, yung immoral na gawa ng isang tao is wickedness. So, and God saw the wickedness of man was great in the earth, and that pakinggan niyo ito, every imagination and the thoughts of his heart was only evil continually. So makikita natin yung tamang pinapakita that the moral or that the character is the sum of the moral and mental qualities which distinguish an individual or a race. So pinakita ang mga tao sa panahong yun na ang kanilang pag-iisip, ang kanilang haka o kaisipan, imagination, every intention, yung salitang intent ay yung gustong gawin ng isang tao. Yung intent, yung thoughts of their heart was only evil continually. So that's the character ng tinatawag na pre-diluvian. Bago ang flood ay dumating, ay ito ang character ng mga tao sa panahong yun. And as you know, sabi ng ating Panginoong Hesus, so shall it be even the coming of the Son of Man. As it was in the days of Noah, the character of the people will be the same also. Magiging gayon din naman. At kung yan ang bagay na ating nakikita, ibig sabihin, pagpapakita ito, na ito ay katuparan ng mga salita ng Diyos. At kung sa kabila ng ganong kalalagayan ng mundo, ay merong isang Noah. Can you say amen to that? Merong isang Noah sa kabila na merong mga tao na ganito ang kanilang klase ng uri ng pamumuhay. Ganitong paraan ng kanilang pag-isip. Ganito sila magsalita, ganito sila mamuhay, ganito sila mag-ugali. Pero sa kabila ng ganong klaseng pag-uugali nila, merong isang Noah na nakikinig at nag-aantay ng salita ng Diyos. Na nakikinig at ang Diyos, dahilan ang mga tao sa panahong yun ay masyadong preoccupied na mga bagay ng mundo at ng mga kamunduhan at ang kanilang character ay nakikilala lamang sa ganong, nakikita lamang sa ganong bagay. But merong isang Noah na nakakarinig ng tinig ng Panginoon at sabi, Noah, dahilan meron lamang isang Noah na nakasumpong ng biyaya sa paningin ng Diyos. And Noah found grace in the sight of God. At nang siya ay makasumpong ng biyaya sa paningin ng Panginoon ng Diyos ay nagpahayag sa kanya at Noah, the end of the world has come. Ang katapusan ng mundong ito at ng mga tao ay dumating na sa kasuktulan.
Hindi na makikipagbuno ang aking espiritu laban sa kanila. At ang magiging kaarawan nila is 120 years. Ngunit mga kapatid, despite those days, ang ganito ang karakter na namamayani sa panahong yun. Hallelujah. Merong isang pamilya, merong 8 kaluluwa na nakitaan ng ganitong bagay at ang kanilang karakter na dinisplay. Hallelujah. Ay pagbibigay ng pansin at ito ay ang pananampalataya sa mga salita ng Diyos. Now, tingnan pa natin, I don't want to magbigay ng pansin labis sa ganung bagay and I hope makuha nyo yung punto na aking pinapakita. Now, tingnan din naman natin ang isang bahagi. At ang John chapter 8 verse 44. Ang John chapter 8 verse 44, ito ay pangungusap ng ating Panginoon habang kanyang kausap ang mga Pariseo. Sa aking version na ginagamit, at di ko lang alam kung merong ISB. Meron ba tayong ISB? Kung walang ISB, ang ESB ay aking babasahin. Ang ESB ay sinabi rito, "You are of your father the devil." Ang kausap ng ating Panginoon dito ay mga Hudyo, mga Pariseo na nagmamalaki na sinasabi, mga anak kami ni Abraham at hindi kami naaalipin. Bakit mo sasabihin, dapat kayong lumaya, malalaman ninyong katotohanan at kayo'y lalaya? Sabi ng ating Panginoon sa verse 44, "You are of your father the devil, and your will is to do your father's desire. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth. And because there is no truth in him, when he lies, he speaks out of his own character. For he is a liar and the father of lies." So pinakita rito is the Satan's character. Ang karakter ng kaaway ay pinakita ng ating Panginoon. Sabi niya, ang ginagawa ninyo ay ang desire ng inyong ama. Tinutukoy niya ang diablo. Siya ay mamamatay tao sa pasimula pa. At siya hindi tumatayo sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. So hindi na siya nagsasalita ng katotohanan dahilan walang anumang bahagi ng katotohanan sa kanya. So paano siya magsasalita ng katotohanan kung walang katotohanan sa kanya? So ang tao ay maibibigay niya lamang kung ano ang meron siya. At kung ang katotohanan ay wala siya, at kung sasabihin niya, ito'y totoo, well, hindi ka dapat maniwala dahilan walang katotohanan sa kanya. At sabi rito, so pinakita rito, because there is no truth in him. Yung version ng ESB ay mas minarapat kong gamitin, when he lies, he speak out of his own character. Ang King James Version ay pinakita dito, when he speaketh a lie, he speaketh of his own. Ibig sabihin, kung ano yung bagay na naroon sa kanya, ayun yung bagay na kanyang pinapahayag at kanyang sinasalita. So mga kapatid, kapag ang kaaway ay merong isang pangungusap sa atin, ay wag mo siyang pakinggan. Dahilan siya ay sinungaling. Sabi ng banal na kasulatan. At mas marapat pang bigyan natin ng pansin ang pangako, ang salita ng Diyos, kaysa kanyang dahilan, ang kanyang gagawin sa iyo kapag siya nagbigay ng kanyang salita, kanyang uugain lamang
At magdadala lamang siya, magtatanim lamang siya ng doubt sa iyong puso. At ang sabi ng kaaway, sabi ni Satanas sa pamamagitan ng serpente sa babae, totoo bang sinabi ng Diyos? Diba? So, yung question ganoon ay naglagay lamang yung tanong na yun ay naglagay rin ng tanong kay Eva o sa babae. At siya ay nahulog sa pandaraya. So when he lies, he speak out of his own character, for he is a liar and the father of lies. So, pinag-uusapan natin yung tinatawag na character at pinakita ko sa inyo ang ilang mga example. Pero ang pinakalundo ng ating pinag-uusapan is about Christ's character. Ilan sa atin na nagnanasa ng katangian ni Kristo? Nautin na natin mga kapatid ang pangusap na ito. Aklat ng Isaiah chapter 53, starting verse 1. Ito ay pangungusap at pagtatanong. Sa verse 1 ay sinasabi ng ganito, sino ang maniniwala sa aming balita? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya'y tumubo sa harapan niya, gaya ng sariwang pananim na gaya ng ugat sa tayong lupa. Walang anyo o kagandahan man, at pagka ating minasdan siya, ay walang kagandahan na mananais tayo sa Kanya. We know that this scripture, this prophecy, ito ay patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ay patungkol sa pagdating ng Messiah at ang Kanyang mararanasan. Ang mga bagay na Kanyang pagdadaanan ay dinescribe na malinaw ng Isaiah chapter 53. At not just only yung mga bagay na Kanyang pagdadaanan at mga bagay na Kanyang mararanasan, ay pinakita rin ditong malinaw ang karakter na meron ang Messiah. Pinakitang malinaw ang karakter na meron ng Messiah dito. So siya ay walang kagandahan na mananais sa Kanya. Pero mga kapatid, sabihin natin, hindi siya ganun kagwapo. Pero mga kapatid, meron siyang charisma. Charisma is a grace. Meron siyang biyaya kapag siya ay nagsasalita. At ang mga tao ay nahahalina hindi dahilan sa magaling siyang parang orator, pero yung biyaya na lumalabas mula sa Kanya, yun ang nakakahalina sa mga tao. At sila ay nabibless. Sila ay pinagpapala. Sila ay hinahanap nila na makinig doon sa paanan ni Jesus. Can you imagine, 3 araw silang nakikinig sa ating Panginoon, hindi sila nasasawa? Can you imagine that? At kahit nagugutom sila, ay naroon pa rin sila na nakikinig sa paanan ng Panginoon dahilan merong biyayang dumadaloy sa Kanyang salita na lumalabas mula sa Kanya. Ang Panginoon na lamang ang umawat sa kanila, pauwiin ko sila, pero ayaw ko silang pauwiin na gutom. Gusto ko silang pakainin. Sabi niya, pakanin niyo sila. At sabi ng mga alagad, ilang 200 denaryo hindi magkakasya sa 5,000 kataong ito. So, what I mean is, ang ating Panginoon, wala siyang kagandahan, pero meron siyang charisma. It's grace. Dahil ang Greek word ng grace is charis. Meron siyang biyaya na dumadaloy sa Kanya. Walang kagandahan na maranais tayo sa Kanya. Siya'y hinamak. See? Maraming tao na hinahamak siya. Maraming tao na tinatakwil siya. Maraming tao na nagsasalita ng maling bagay sa Kanya. Ngunit sabi niya, siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan ay bihasa. Mga kapatid, ang ating Panginoon, hindi siya sanay sa kasiyahan. Sanay siya sa kapanglawan. He is a man of sorrow, and He is acquainted with grief.
siguro kung tayo, ang makita mo ang prophecy ng iyong buhay, ay ganito ang iyong gagampanan sa iba man lupa, sabi mo, sana wag, example lang to, sana wag na ako ipanganak. Tingnan niyo si Job, di ba? Nang nakita niya ang kanyang karanasan, ang kanyang hirap na pinagdaraanan, may sugat mula bunbunan hanggang talampakan ng kanyang mga paa. Isang araw kanyang sinabi, sana hindi na nagalak ang aking mga magulang na merong isang pangalang Job na ipinanganak sa ibabaw ng lupa. So makikita natin na ang lalaking ito ay ang ating Panginoon, siya'y hinamak, tinakwil ng mga tao. Isang taong sa kapanglawan ay bihasa, sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman, at gaya ng isa na pinagkublihan ng kalalang mukha ng mga tao. Pinagtataguan ng ating Panginoon. At sabi rito, na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Walang mataas na pagbibigay ng value sa ating Panginoong Hesus. In fact, i-appraise ng mga Pariseo ang ating Panginoon, ang presyo niya lang is 30 pieces of silver. Napakaliit ng presyo na ibinigay nila sa buhay ng ating Panginoon na ibinenta ni Judas Iscariot. Tunay na kanyang dinala ang mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayun may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. This is what will happen to the Messiah. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng patungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Can you say amen to that? Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay nangaligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa Kanyang sariling daan at pinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Ganon ang magiging karanasan at siyang naging karanasan exactly ng Messiah. At sabi rito, siya ay pinaghati o napighati, gayon man nang siya'y dinalamhati ay hindi nagbuka ng kanyang bibig. Ulitin ko, siya'y pinapighati, gayon man nang siya'y dinalamhati ay hindi nagbuka ng kanyang bibig, gaya ng kordero na dinala sa patayan at gaya ng tupang nasa harap ng manggugupit, sa kanya ay pipi, gayon man hindi niya binuka ang kanyang bibig. What a character, brothers and sisters. Now, gusto kong share sa inyo at i-play ang isang napakaliit na video. Ito'y patungkol sa isang tupa na sinishear o yung inaahitan o ginugupitan. Pakiplay lang. Nakita niyo kung anong reaksyon ng tupa. Hindi siya kumibo.
kahit saan mo siya hawakan, magka-pilipilipit yung kanyang liig, iipit doon sa paa nung shearer, pagbali-balik ta rin, itihaya, itaob, itagilid, itaas yung paa, itaas yung isang kabilang paa niya. Truly mga kapatid, ganun inihalin tulad ng ating Panginoon. At isang bagay na makikita natin, ang tupa, ito ang kanyang karakter. Hindi mo siya pwedeng hanapan ng iba. Hindi mo siya pwedeng hanapan na mag-ingay sa panahon na siya'y sinishear o sa panahon na siya'y ginugupitan. Dahilan hindi niya yung nature. Hindi niya yung nature, pero ibang nature ng kambing, mga kapatid, di ba? Alam natin yung nature ng kambing. So my point is this. Habang makikita natin ang ganitong bagay, ito yung dinisplay na katangian mismo ng ating Panginoon. Pinakita roon ng banal na kasulatan na siya, sabi roon, siya'y napighati, gayon man nang siya'y dinalamhati ay hindi nagbuka ng kanyang bibig. Gaya ng kordero na dinala sa patayan. Makikita mo yung mga kordero na ihahain. Yung mga kordero na ihahandog, ginaguide sila ng kanilang mga kinikilala nilang nagdadala sila sa dakong iyon. Ngunit hindi niya alam, siya pa rin ay sumusunod. At ito pala ay papunta na sa katayan. At gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit, sa kanya ay pipi, gayon man, hindi niya binuka ang kanyang bibig. Balikan natin yung verse nating binabasa kanina sa aklat ng 1 Peter. Partikular ang verse 23 ay pinakita rito. Ang verse na yan ay kung ating titingnan, babasahin ko muli yung verse 22, verse 21, at tingnan natin ang ilang mga verse dito. Ang verse 21 ay pinakita roon na siya ay nag-iwan ng isang halimbawa sa bawat isa sa atin. Siya ay nag-iwan ng halimbawa sa bawat isa upang ating sundan ang kanyang mga yapak. To follow in His steps. He committed no sin. Hindi siya nagkasala. Hindi niya nakomit ang anumang kasalanan. Ni daya ay nasumpangan man sa kanyang bibig. He committed no sin, neither was deceit found in His mouth. And verse 23, when He was reviled. Alam niyo ba yung salitang revile, ang ibig sabihin ng revile is criticize in abusive or angrily insulting manner. Yan ang salitang revile. It is to criticize in an abusive, angrily, and insulting manner, and yet, ang ating Panginoon, He did not revile in return. He did not revile in return. Hindi siya gumanti ng anumang bagay. When He was reviled, He did not revile in return. When He suffered, He did not threaten. Minsan, may mga taong ganito, subukan mo lang. Diba? Ibig sabihin, it is a threatening. Meron siyang gustong gagawin sa iyo at sabi niya, subukan mong kumilos ka ng masama. At ang ating Panginoon, anong sabi ng banal na kasulatan? Book of Psalms, He gave His cheeks. Ibinigay niya ang kanyang pisngi sa mga sumasampal. Ibinigay niya ang kanyang balbas sa mga humihilan ng balbas at mga sumasabunot. He was reviled. He did not revile in return. When He suffered, He did not threaten, but continued
entrusting himself to him who judges justly. Kundi kinumit niya sa Diyos Ama ang kanyang buhay sa kanya na humahatol na may katwiran. Dahilan, mga kapatid, ang pagparito ng ating Panginoon hindi panahon ng paghatol. Ang pagparito ng ating Panginoon, sabi niya, I come not to condemn, but in order for them to be saved. Naparito ako para sila ay iligtas. Kundi, hindi para hatulan, kundi sila ay para iligtas. At ang sabi ng Panginoon, at siya sa kanyang, even sa panahon na bago siya ipako sa krus, ay nag-iwan siya ng halimbawa. As I have said kanina, since birth, mula sa kanyang kapanganakan, in his childhood, in the beginning of his ministry, at sa panahon ng kanyang ministeryo, at sa panahon ng kanyang gagampanan, ang dakilang gampanin na ibinigay sa kanya, ay sabi niya, naparito ko sa ganitong kadahilanan. Ang verse 24 nagsasabi, He Himself bore our sins in His body on the tree. Dahilan kanyang dinala ang ating mga kasalanan doon sa punong kahoy. Na kung ating titingnan, mga kapatid, sa ilang mga bagay, ang isang talata ng kung aking titingnan ang translation sa verse na ito, sa ibang mga translation ay gusto kong makita natin. Ang BBE sa verse 23 ng chapter 2 ay sabi rito, two sharp words. He gave no sharp answer. When he was undergoing pain, no angry word came from his lips. May mga tao kapag sila ang Diyos ay may mga bagay na nangyayari sa kanilang buhay, ay dumarating sila sa isang punto na kahit ang Diyos, they curse God. But ang ating Panginoon, as living this kind of example, His character ay dinisplay niya because, mga kapatid, wala siyang ibang pwedeng i-display. Dahilan, ito siya. Ito siya mismo. Hindi mo siya pwedeng hanapan ng anumang bagay dahilan wala siyang ibang ipapakita dahilan ito ang kanyang katangian. As you have seen ang ship na yon, wala siyang ibang i-display na character kundi ang character ng isang tupa. Two sharp words ang mission. He threatened no retaliation but committed himself to God who judges justly. Normal sa tao ang mag-retaliate. Pero sa ating Panginoon, ang katangian na kanyang dinisplay, He did not retaliate. Hindi siya nagbalik ng anumang bagay. Ang Book of Psalms chapter 38, verse 12 to verse 14. Isang pangungusap patungkol sa ating Panginoong Hesus. Those who seek my life, Psalms 38, 12 to 14. Those who seek my life by their snares, they also that seek after my life lay snares for me. It is a psalm of David. And they that seek my hurt speak mischievous things and imagine deceits all day long. But I, as a deaf man, ako ay kagaya ng isang bingi na hindi nakakarinig. As a deaf man that heard not, and I was as a dumb man that openeth not
His mouth. Ito yung, alam nyo si David is a prophet, pero iba yung kanyang pagka-prophet. Hindi siya nanghuhula ng mga future na mga bagay na nagsasabing, sabi ng Panginoon. In His own experience, sa mga karanasan na kanyang naranasan, ay doon siya nagsasalita ng mga salita na hindi niya nalalaman. It is the inspiration ng Espiritu ng Diyos na naroon sa kanya, the Spirit of Christ na nangungusap sa kanya. Isang panahon, siya'y sumigaw o siya'y nangusap, my God, why hast thou you forsaken me? Not knowing that someday, ang anak ni David na siyang Kristo ay sisigaw sa cross ng isang sigaw, Eloi, Eloi, lama sabachthani. My God, why hast thou forsaken me? So dito sabi niya, but I am like a deaf man. Ako'y kagaya ng isang binging tao na hindi nakakarinig. Kagaya ako ng isang pipi na hindi nakakapagsalita, na hindi nagbubuka ng bibig. I have become like a man who does not hear, and in whose mouth are no rebukes. So makikita natin ang ganitong pangusap ng lalaking si David. Now, kung inyong babasahin ng scripture, lahat ng bagay na ating nakita sa banal na kasulatan, sa prophecy, lahat ng ito ay na-fulfilled ng ating Panginoong Jesucristo. He fulfilled it. He hit the target. Eksakto kung anong hinihingi ng kasulatan. Hindi siya nagsala, hindi siya nagmintis. Very exact on the dot. Nagawa ng Panginoon ang lahat ng bagay. Sabi ng banal na kasulatan, behold, I come in the volume of the book. It is written of me to do your will, O God. Ng ating Panginoon, nang siya ay nalalapit na ang araw ng kanyang pagpunta sa pinakadakilang layunin ng Diyos kung bakit siya narito sa ibabaw ng lupa. Isang panahon, kausap niya ang mga alagad at sabi niya, tayo pupuntang Jerusalem at ang anak ng tao ay doon siya ay huhulihin, pahihirapan, siya ay hahampasin, siya ay magsasuffer at siya ay papatayin. Ngunit sa ikatlong araw, siya ay magbabangon sa mga patay. Matthew chapter 16, nagpasimula niyang pinahayag ang ganitong bagay at sabi ni Pedro, Panginoon, huwag nawang mangyari sa iyo ang ganitong bagay. Malayo sa iyo ang ganitong bagay. At sabi ng Panginoon, Satanas, lumagay ka sa aking likuran, ikaw ay hadlang sa katuparan ng plano ng Diyos. He is very willing para gawin ang ganitong bagay sapagkat siya ay kordero. Behold the Lamb of God that will take away the sins of the world. At siya ay nagpasimulang sumunod. Isang panahon na nanalangin siya sa isang bundok na tinawag na Mount Transfiguration. At habang siya ay nananalangin, doon nakita ng mga alagad during his conversation to the Father. Habang siya ay nakikipag-converse sa Diyos Ama, ay nakita ang kanyang pagbabago ng kanyang anyo. At sa pagbabago ng kanyang anyo ay nakita sa kanyang magkabilang panig si Moses at si Elijah na nag-uusap. And overhearing ng mga alagad ang kanilang pinag-uusapan. At si Luke mismo ay sinulat kung ano ang pinag-uusapan ni Jesus, ni Elijah at ni Moses. At ang kanilang pinag-uusapan ay ang nalalapit niyang daranasin sa Jerusalem. And He is willing
Praise God. Moses and Elijah represents the law and the prophets. At ang pasimulang pinahayag sa kanya ang mga bagay na kaniyang maranasan at siya ay narinig ng mga alagad. From prior to Matthew 17 ay sinabi na ng Panginoon ang anak ng tao ay pararoon sa Jerusalem. At pagkatapos niyang pumaraon, kung pupunta tayo sa panahon ng kanyang paglilitis, matapos siyang ibenta ni Judas, sabi niya kay Judas, at siya hinagkan, sabi niya, kaibigan, pagkakanulo mo ba ako sa pamamagitan ng isang halik? At siya ay dinala doon. At sabi ng Luke chapter 22, verse 63 to verse 65, nang siya nakaharap sa council, sabi rito, now when the men who were holding Jesus in custody, display ba? Luke 22? were mocking him as they beat him. So habang ang ating Panginoon ay nandun sa kustodiya ng council, ay siya ay inaalimura. Pinagwiwikaan, mocking him. Pinagwiwikaan siya ng maraming mga bagay, mga iba't ibang klase ng salita na sa sumunod na verse, they also blindfolded him at siya'y nilagyan ng piring at siya'y hinampas o sinabi sa kanya, prophesy, habang siya'y hinampas ng isang tambo sa ulo. Manghula ka, prophesy. And they said many things against him, blaspheming him. Pero ang ating Panginoon ay hindi kumibo. Sabi niya, manghula ka, hulaan mo, sino ang humampas sa iyo. Don't you know na hindi yun alam ng ating Panginoon who strike him? Nisip ba natin na hindi alam ng Panginoon kung sinong may hawak ng tambo kahit nakapiring ang kanyang mga mata? Sa crowd, habang ang crowd ay naroon, merong isa sa kanila na nagsasabing, bakit ang taong ito ay nagpapatawad ng kasalanan? Hindi malakas ang pagsalita, pero sabi ng Panginoon, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Bakit nyo sinasabi na sino ang nagpapatawad ng kasalanan? Ang Diyos lamang. Ngunit upang ipakita ko sa inyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. Mga kapatid, kahit naka-blindfold siya, pwede niyang sabihin ang pangalan ng taong may hawak ng tambo at yung tao. Maring hinampas siya ng tambo at yung panghampas ay binigay sa iba para lituhin. Pero mga kapatid, walang nakatago sa kanya. Alam niya, but he kept silent. Kagaya siya ng isang tupa na hindi kumibo. Chapter 14 ng Book of Mark, verse 55, sabi nito, now the chief priest and the whole council were seeking testimony against Jesus to put him to death. Naghahanap sila ng sino mang sasaksi para yung saksi nila ay maging daan para ipapatay nila ang ating Panginoon. But they found none. For many bore false witness against him, but their testimony did not agree. Naghahanap sila ng isang matibay na patotoo para mapatunayan nila ng taong ito ay nagkasala at siya ay gawaran ng kahatulan ng kamatayan. Pero their testimony doesn't agree. And some stood up and bear false witness against him, saying, we heard him say, I will destroy the temple that it made with hands, and in 3 days I'll build another, not made with hands. Yet even about this testimony did not agree,
And the high priest stood up and in the midst and asked Jesus, have you no answer to make? What is it? Sabi niya, answerest thou nothing? Hindi ka ba sasagot? Hindi ka ba magtatanggol ng iyong sarili? Pero ang ating Panginoon ay, sabi rito, habang siya'y tinatanong, what is this? What is it that this man testify against you? Hindi ka ba sasagot sa mga bagay na ito na kanilang sinasabi laban sa iyo? But he remained silent and made no answer. He held his peace and answered nothing. Pero mga kapatid, tinanong siya, ikaw ba ang Kristo? Art thou the Christ, the Son of the Blessed? And Jesus said, I am. And ye shall see the Son of Man sitting on the right hand of power and coming in the clouds of heaven. Hallelujah. Nang tanungin na, ikaw ba ang Kristo? And sabi niya, ako nga. He cannot deny himself. Lahat ng mga bagay na kanilang sinasabi, kailangan niya, hindi siya nagbigay ng anumang, not a word, not a bit, not a word, but still, he remains silent. Ngunit, wag mo siyang tatanungin kung sino talaga siya at sasabihin niya ang buong katotohanan. Ikaw ba ang Kristo? Ang anak ng tao? Ang anak ng pinagpala? Praise God. Ang nangyari po sa panahon ng paglilitis from the council, ay doon nila nilitis ang ating Panginoon, doon nila blindfold, doon nila sinampal, doon nila pinukpok ng tambo, at ang ginawa nila ay binigay siya kay Pilato. At ang ginawa naman ni Pilato ay nilitis siya ng kaunti, at nang malaman niya na siya ay taga-Galilee, sabi niya, wala siya sa aking jurisdiction, ibigay siya kay Herodes. At ang ginawa naman ni Herodes, dahilan hindi niya mapasagot ang ating Panginoon, ibinalik siya kay Pilato. Pero nang siya'y nasa harapan ni Herodes, sabi ng Luke 22 verse 9, Luke 22 verse 9, so he questioned him not some length. Verse 9. Yeah, tama? So he questioned him of some length, but he made no answer. Meron yatang discrepancy sa ating verse. Pero sabi rito, tinanong siya ni Herodes ng ilang mga tanong, but he kept silent. At nang malaman ni Herodes na siya ay nasa ilalim, chapter 27, verse 39 to 34, or bago yan, nang ang ating Panginoon ay nasa harapan ni Pilato sa John chapter 19, verse 9. Sabi ng Book of John chapter 19. Kung babalikan muna natin ang chapter 18, ay dito ang ating Panginoon ay tinatanong ni Pilato sa verse 33 ng chapter 18. So Pilate entered his headquarters again and called Jesus and said to him, "Are you the king of the Jews?" And Jesus answered, "Do you say this of your own accord, or did others say it to you about me?" Kung siya man ay sumagot,
kapag siya ay pinagwiwika ng anuman, mapapansin natin, hindi siya nagsasalita. Pero, tinatanong siya kung siya ba ay hari ng mga Hudyo. Tinanong niya. At sumagot si Pilato, ako ba'y Hudyo? Ang iyong bansa, ang iyong sariling bansa, at ang mga dakilang saserdote, binigay ka sa aking kamay. Ano bang iyong ginawa? At sabi ng ating Panginoon, ang aking kaharian ay hindi sa sanlibutan ito. Sapagkat kung ang aking kaharian ay sa sanlibutan ito, ang aking mga alipin ay makikipagbaka laban para sa akin. Upang ako ay may ligtas sa kamay ng mga Hudyo, but my kingdom is not from this world. Then Pilate said unto him, so you are king? And Jesus answered, you say that I am. I am a king. And for this purpose, I was born. And for this purpose, I have come to the world to bear witness to the truth. And everyone who is of the truth listens to my voice. Nakikita natin mga kapatid, nang siya'y tinanong kung siya'y hari, sabi niya, for this purpose I came to this world. Sa ganitong layunin, bakit ako? Hallelujah. Kapag tinanong siya about the purpose, patungkol sa kanya, sa totoong kung sino siya, ay sumasagot siya. Then dito sa chapter 19 ng book of John pa rin, sa verse 9, ay habang si Jesus ay bumalik kay Pilato at nang marinig niya yung mga tao na nagsisigawan, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. At sa halos sa kagustuhan niya dahilan, the more na nililitis nila ang ating Panginoon, the more na nakikita siyang walang kasalanan. At sabi rito ng sumunod na pangusap, sa verse 9, he entered his headquarters again and said to Jesus, where are you from? But Jesus gave him no answer. Saan ka nang galing? But Jesus gave him no answer. So Pilate said to him, you will not speak to me? Ayaw mong makipag-usap sa akin? Hindi mo ba alam, do you not know that I have authority to release you and authority to crucify you? Kahit ayaw mo magsalita. Alam nyo, nagagalit si Pilato dahil gusto niyang i-release ang ating Panginoon. Nagagalit si Pilato dahil alam niya, ang taong ito ay walang kasalanan. And he wanted Jesus to be released. At sabi niya, kinakailangan niya, dahilan ang tao, ang ating Panginoon, ang batas ay nagsasabi, by your words, you will be acquitted. And by your words, you will be condemned. At ito ang patakarang ito. At gusto ni Pilato na magsalita siya dahilan mula sa kanyang salita ay pwede siyang i-release at pwede siyang i-condemn. At naghahanap siya ng pagkakataon para siya i-release. At sabi niya, bakit ayaw mo akong kausapin? Bakit ayaw mo magsalita? Do you not know that I have authority to release you and authority to crucify you? And Jesus answered him, you would have no authority over me at all. Wala kang anumang kapangyarihan sa akin. Sa anumang paraan ay wala kang kapangyarihan sa akin. Hindi ikaw, sabi niya kay Pilato, hindi ikaw ang magpapapatay sa akin at hindi rin ikaw ang mag-release sa akin. At sabi niya, you would have no authority over me at all unless it had been given you from above. Maliban ito ay ibigay ng kataas-taasan dahilan ipinagkatiwala niya ang kanyang sarili sa Supreme Judge na humahatol ng parehas. Therefore, he who delivered me over to you has
the greater sin. So makikita natin ang ganitong bagay. At ang ating Panginoon ay dinisplay niya ang ganitong character. At dapat natin tandaan, mga kapatid, what is character? Character is the moral and mental qualities na siyang nakikita sa isang tao. At yun ang ating Panginoon. Ano ang nasa kanyang kaisipan? Ano ang nag-overwhelm sa puso ng ating Panginoon throughout His life is to do the will of Him that sent Him. Sabi niya, meron akong pagkain na hindi nyo nalalaman. Ang aking pagkain ay gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawa. Ito ang nasa puso niya. Ito ang nasa damdamin niya. Ito ang nasa kaisipan niya. Kaya yun ang lumalabas. Lahat nakatangian sa kanya. You cannot deny. Hindi niya pwedeng i-deny anuman ang bagay na nariyan sa iyong puso at sa iyong kaisipan. Yan ang karakter na lalabas sa iyo. At sabi rito, ang ating Panginoon, hallelujah, pinaulit-ulit ko mga kapatid, all throughout His life, He lived us an example. Because of what? Because of His character. Hanggang sa ating Panginoon ay hindi niya pinagtanggol ang kanyang sarili at siya'y dinala sa krus, sa Calvary. And even in His dying moment, ang ating Panginoon ay nag-iwan pa rin ng ehemplo. At sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Hindi nila nalalaman. Dahilan hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, hanggang sa huling hininga na lalabas sa kanya, ang nasa kanyang kaisipan is to fulfill the will of His Father. At habang kahit man nang siya nasa struggle at nag-iisip, alam niya kung anong kanyang madadanasan, ano ang kanyang pagdadaanan. He even said, Jesus said, Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not my will, but your will be done. Ano ang nasa puso ng ating Panginoon? Anong nasa isip niya? At anong nasa isip niya, nasa puso niya? Yun ang karakter na lumalabas sa kanya. Hindi niya pwedeng tulungan ng kanyang sarili na lumabas ang isang bagay. Alam niyo ba mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, ang Book of Hebrews ay nagsasabi, siya sa kagustuhan niya na ipatunayan sa mga mananampalataya ang hindi pagbabago ng kanyang pag-iisip ay siya ay nagbigay ng sumpa at ng pangako. Upang sa pamamagitan ng dalawang bagay na hindi pwedeng magbago, na dito ang Diyos ay hindi pwedeng magsinungaling. Paano siya magsisinungaling? Wala siya ng ganitong karakter. Wala siya ng ganitong karakter. Ang magsinungaling ay wala siya ng ganitong karakter. Naalala ko mga kapatid ang isang kwento. Dahilan ang mga trumpeters ay silang nagbibigay ng command sa mga sundalo. Silang nagbibigay ng command sa sundalo. At silang nagbibigay ng command kung sila ay magcha-charge o susulong o sasalakay o lalaban sa kanilang mga kaaway. And the more, sa tuwing na panahon ng kanilang labanan, ay nagbibigay siya ng sound ng trumpet sa kawal. Pero sa bawat labanan, ang lagi niyang pinatutugtog o pinatutunog
na mensahe ng trumpet is sugod o charge o laban. But isang pagkakataon, nakita niya na ang kanya nilang pakikipagbaka ay napaka-delikado at sila'y natatalo. Gusto niyang humihip ng kanyang message sa trumpet ng retreat. Gusto niyang patunugin yung retreat. Gusto niyang i-sound sa trumpet na umatras na tayo, bumalik na tayo. Pero mga kapatid, the more na siyang patutunugin niya ng trumpet, hindi niya mapatunog yung sound ng retreat. Ang kanya pa rin na ipapa-sound na natunog para sa mga kawal is charge, sugod. Mga kapatid, pero at the end of the battle, nagtagumpay sila. Dahilan doon sa puso ng isang trumpeters ay wala na. Hindi niya na maalala ang sound na retreat. Hindi niya na maalala ang tunog ng pag-atras. Dahilan ang bawat pagsugo, bawat labanan ay nakita nila ang pagtatagumpay. Mga kapatid, I believe na pinapakita talaga ng character ay kung ano ang tao, kung ano nasa kanyang kaisipan, ano ang nasa kanyang puso. Yun ang bagay na ipapahayag at ipapakita niya. But yan ang dahilan, mga kapatid. And that's the reason. Kanina ipinakita ko ng bawat isa sa atin have a distinct character one from the other. Meron tayong iba-ibang character. Iba ako ang aking katangian sa iyo. Iba ang katangian mo sa akin. Iba ang katangian mo sa ibang tao. Magkakaiba tayo ng katangian. And that's the reason, mga kapatid, ang ibinigay ng Panginoon sa atin ay isang Espiritu Santo. At ang ibinigay niyang Espiritu Santo sa atin ay merong isang katangian. Upang ang bawat isa ay magkaroon ng pare-parehong katangian. Kung makikita natin na ang kalalagayan ng isang tao, tingnan niyo ang aklat ng Romans at ako'y pupunta sa pagtatapos. Romans chapter 12, verse 1 and verse 2. At sabi rito ni Apostle Pablo, sabi niya, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Kailan magkakaroon ng transformation? Dahilan, mga kapatid, we have distinct character sa isa't isa. Magkakaiba tayo ng katangian sa isa't isa. At kung ano ang kalikasan ng tao at kung saan siya pinalaki at saan siya nasanay, anong mindset niya, anong meron siya sa kanyang kaisipan, ayon ang ugali na kanyang i-display. And that's the reason, mga kapatid, ang payo ni Apostle Pablo, be not conformed to this world, but be transformed. At kailan magkakaroon ng transformation? Transformation will take place after the renewing of the mind. When the mind is being renewed, then there will be a transformation. Do not be conformed to this world. See, dahilan ang sanlibutan, ang mundo ay meron siyang katangian sa kanyang sarili. Na yung katangian yan sa kanyang sarili ay pinepress sa atin. At ito'y nakaka-impluensya. At ito'y naglalagay ng mindset, ibang worldly mindset sa isang tao. At kapag ang tao ay meron ng worldly mindset, anong isipin mong magiging character na kanyang display? It's worldly character. See? Ano
Yan ang dahilan ng sabi ni Apostol Pablo, huwag kayong makisama, be not conformed, or sa wikang Tagalog ay pinakita niya, at huwag kayong magsiayon sa libutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-isip upang mapatunayan ninyo that you may prove that by testing, you may discern what is the will of God. Dahilan ng mundo at ang nature at ang kaisipan na inilalagay ng mga tao sa kanyang kapwa na nag-i-influence sa kanya ay lahat ng bagay na pakinabang para sa kanya. Ano ang makakabuti sa kanya? Anong magpapasaya sa kanya? Ayun ang nilalagay ng mundo. Ine-entertain ang mga tao. Ine-entertain ang bawat isa. Pero, mga kapatid, dahilan sa ganitong klase ng mindset, ang mga tao, mga kapatid, ayaw na nila ng suffering. Because of this mindset ng mundo, entertainment at ilang pang mga bagay, kaginhawahan sa buhay, kagaanan ng mga bagay sa buhay, dahilan sa ganitong bagay, nawawala na sila sa kanila ang mindset na ang isang Kristiyano, isang mananampalataya ni Kristo, ay tinawag din siya para magtiis, para mag-suffer for the sake of the name of our Lord. Mga kapatid, that's the reason merong pangangaral ng salita ng Diyos. Ang Ephesians chapter 5 verse 25 ay pinapakita ang paghuhugas. Pinakita rito ng verse 26 o verse 25, husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her. What is sanctified? Ito ay alisin, gawing banal, alisin ang mga bagay na marurumi. Alisin. At sabi ng ating Panginoon sa John 17:17, sanctify them through thy truth, thy word is truth. Ang magsasanctify sa atin ay walang iba kundi ang salita ng katotohanan. Nakagaya ito na sabi niya that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word. It's the washing of water with the word. Naglalagay ng bagong mindset. Naglalagay, naintindihan natin yung nakarang Sunday, ang born again or new birth experience. Ang new birth experience ay nilalagyan, inaalis ang pusong laman o pusong bato at pinapalitan ng pusong laman. Inaalis ang lumang espiritu at nilalagyan ng bagong espiritu, a new mindset. At ang bagong mindset na yan is to do the will of God. At ang paggawa sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, ang paggawa sa kalooban ng Diyos ay may kumagkaminsan na hindi masarap. Ito ay nilarawan ng Book of Revelation na sabihin ng anghel kay John, kanin mo ang aklat, at ang kinain niya aklat, ang tamis sa kanyang bibig. It's very sweet sa kanyang bibig, pero nang ito ay dumating doon sa kanyang kaloob-looban, naramdaman niya ang pait. Ganoon ang salita ng Diyos, mga kapatid. Masarap habang ating narinig, we can say, Amen, we can say, Amen, praise the Lord. Pero kapag ikaw ay humantong na sa isang pagkakataon para i-apply ang salita ng Diyos, ito'y napakapait. Doon mo nararamdaman ang pait. Mga kapatid, doon mo i-apply ang iyong sinabing purihin ka, Panginoon. Doon mo i-apply yung sinabi mo sa salita ng Diyos nung una na, Amen, Lord. Amen, Lord. So be it, Lord. Pero dito ay pinakita that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water
with the Word. At kapag ang iyong kaisipan ay hinugasan ng kanyang mga salita, I believe ang iyong character na iyong ipoportray at i-display, it will be strongly developed. Ito ay madadevelop ang bagay na ito. Kung ano yung nadadevelop sa iyo, ay siyang character na lalabas sa iyo. The way you speak, the way you talk, the way you decide, the way na kung paano ka lumakad sa buhay nito will be influence ng kaisipan na idinala sa iyo ng mga salita ng Diyos. And that's the reason ng ating Panginoong Hesus ay tinawag siyang the Word of God. He is the Word made flesh. Dahilan lahat ng hula ay nangyari sa Kanya, fulfilling every word. Ang Book of Matthew ay lagi nating marinig ang salita. In order to fulfill the prophecy of the prophet Isaiah, Jeremiah, in order to fulfill what the law have said. Lahat ng iyon, dahilan ang ating Panginoon is the Word. Meron siyang nakatatak sa kanyang pigi, the Word of God. Babalikan ko ang verse na ating binasa kanina. For this you have been called because Christ also suffered for you, leaving you an example so that you might follow in His steps. Nag-iwan siya. I believe, ang Kristyanismo ay hindi lamang pangalan. Ang Kristyanismo ay hindi isang organisasyon. Ang Kristyanismo ay isang uri ng buhay na pinamumuhay ng bawat isa. Day in, day out. Saan ka man makarating, ang buhay Kristiyano ay i-display. Praise God. God bless you, tayo tumayo sa oras ito. Hallelujah. There is a song, To Be Like Jesus. Yan tayo tinawag, mga kapatid. Ang banal na kasulatan ay nagsasabi sa Romans chapter 8, verse 29. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Ang sino man na Kanyang nakilala ng una pa, ay Kanyang itinalaga para maging katulad, kawangis sa ating Panginoong Hesus. To the image of His Son in order that He might be the firstborn. Siya ang maging panganay at sasabihin niya, ito ang aking mga kapatid. Siya ang naging panganay. At ito ang aking mga kapatid. Pipresent ang bawat isa sa araw na yon. Praise God, sa harapan ng Diyos Ama. At buong kagalakan na sasabihin niya, hindi siya mahihiya na tawagin silang aking mga kapatid. He will present us to God the Father. Sing the song. Can you sing from verse 1?
rich His favor. How rich His obedient and lowly. To be like Jesus. To be like Jesus. To be like Jesus. To be like Jesus. On earth I long to be like Him. In all true life's journey. All through life's journey, Yes, from earth to glory, I only ask to be like Thee. Blessed be your name, O Lord. Blessed be the name of Jesus. It is Christ's character. Ito yung katangian ng ating Panginoong Hesus. Tayo lahat ay mag-isip, Panginoon, paano ko matatanggap? Paano ako magkakaroon ng katangian ng Panginoong Hesus? Well, ang sabi ng ating Panginoon, kinakailangan kong umalis. Dahilan kung hindi ako alis, hindi darating ang mga aliw sa inyo. Ang aking pag-alis is for your advantage. At kung ako'y alis, isusugo ko ang ibang mga aliw para sa inyo na siya'y sasama sa inyo magpakailan pa man. At sabi niya, sa ilang sandali, hindi ko kayo makakasama.
Ngunit ilang sandali na lamang, ilang panahon na lamang, ay muli ko kayong makakasama. Sapagkat sino man ang umiibig sa akin, ay tutuparin ang lahat ng aking mga utos. At sino man ang tutupad ng aking utos, ay ibigin siya ng aking Ama. At siya aking ibigin, at ako ay mananahan sa Kanya. Siya ay gagawin kong aking tahanan. At sa pamamagitan niya, ako ay magpapakahayag sa pamamagitan niya. Merong katiyakan, mga kapatid, na may display ang katangian ni Kristo. The Christ-like creature or character, ito'y inassure ng ating Panginoon na ito'y may display sa ibabaw ng sanlibutan. Inassure ng ating Panginoon na ito ay mailalantad sa buong mundo sa pamamagitan ng ahensya ng mga mananampalataya. Sa pamamagitan ng bawat isang individual na dinatnan ng Espiritu ng Anak. At dahilan ikaw ay anak, ibinigay sa iyo ang Espiritu ng Anak. At sa pamamagitan ng Espiritu ng Anak, ay i-display ang katangian ng anak ng Diyos. Si Apostol Pablo ay nagsabi, I am crucified with Christ. Ang nais na makita sa huling mga araw nito ay hindi ikaw, it's not your character, it's not your own self, but it's God's, it's Jesus. It's Christ's character. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ that lives in me. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Ikaw at ako, ang bawat isa sa atin, ay may kani-kanyang character, may kani-kanyang katangian. At kung yan ang i-display natin, hindi makikita si Kristo. Kung i-display ko ang aking sariling katangian, hindi makikita si Kristo. Kung i-display mo ang iyong sariling katangian, hindi makikita si Kristo. But kung ating i-crucify at isantabi ang ating sarili, ang buhay ni Kristo ay magkakaroon ng pagkakataon, and He will be displayed and He will be glorified. At ang ating Panginoon ay magsasabi, siya ay aking kapatid. Ang Diyos ay magpapahayag at di mahihiya, siya ay aking anak. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Habang ating inaawit muli ang chorus na yan, pupunta tayo sa pananalangin. Sino sa uling araw nito na nagnanais na i-display ang karakter ni Kristo? Hallelujah. At yan ay mangyayari if you will be crucified. Kung ikaw ay maipapako sa krus, ang iyong sarili ay hindi ang mahayag at makikita, kundi si Kristo. Hallelujah. Once more. Blessed be the name of Jesus. Ating iko ang ating maulo.
Hallelujah. Tayo manalangin, dakilang Diyos. Sa huling mga araw na ito, ang mundo, hallelujah, ikaw ay naghahanap, Panginoon, na makita ang iyong katangian sa huling mga araw na ito. Alam namin sa panahon ng iyong pagparito, ikaw ay naghahanap ng bawat isang sisidlan nang i-display ang ipapakita ay si Kristo. Ang makikita ay isang, hallelujah, hindi isang lalaki at isang babae na dating buhay, na nabubuhay sa kanila, kundi mga lalaki at babae ng kanilang mga sarili ay naipako sa krus at ang nahayag ay walang iba kundi ang katangian ni Kristo. Panginoon Diyos, maraming salamat sa pagsusugo mo ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa sa amin. Dahilan ito lamang ang paraan upang ang katangian ng aming Panginoon, hallelujah, ay mahayag. Kami sa aming mga sarili ay merong mga sariling mga katangian na nakikita sa bawat isa sa huling mga araw nito, Panginoon. Ngunit Lord God, kami ay dumadalangin. Bayan mo ang bawat lalaki at bawat babae sa tanghaling ito na merong ganong pagnanasa, Panginoon Diyos. Hallelujah. At naniniwala kami ang ganitong nasa ay hindi ito sa amin. Dahilan ng nasa namin ay mangyari kung anong gusto namin. Ang gusto namin, Panginoon, ay hindi kami mahirapan. Ang gusto namin ay hindi kami magdusa kung makaminsan. Ang gusto namin ay isang maalwan na paraan ng pamumuhay. Pero Lord God, hallelujah, merong isang bahagi ng aming yung pagkatawag sa amin. Tinawag mo rin kami para magdusa, Panginoon, alang-alang sa iyong pangalan. To suffer, hallelujah, nakasama ka. Nakagaya ng sinabi ni Apostol Pablo, hallelujah, tayo ay makipagtiis din naman na kasama niya upang tayo ay mga malawalhati rin naman na kasama niya. Panginoon Diyos, nais naming, hallelujah, patuloy na ma-identify sa iyo, Panginoon. Naalala namin ang mga alagad nang sila ay hagupitin, nang sila ay hampasin, alang-alang sa pananampalataya, alang-alang sa pangalan ng Panginoon. Sila ay umuwi na hindi nanlulumo. Sila ay umuwi na hindi, hallelujah, malungkot, kundi sila ay umuwi na nagagalak sapagkat nakilala nila na sila ay kabahagi ng hirap ni Kristo. Naging kabahagi ng suffering of Christ. O Lord, kakaibang mindset ang iyong nilalagay sa mga mananampalataya. Dahilan ang mindset ng mundo is entertainment. Ang mindset ng mundo ay kaginhawahan, masaya, masarap na paraan ng buhay, walang suliranin at walang problema. Ngunit Lord God, hallelujah, merong isang pagtawag na yung dinaan, na yung nililagay sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Hindi lamang para ikaw ay maging aming tagapagligtas, kundi ikaw ay kami rin naman ay ma-identify sa iyong mga suffering, sa iyong mga paghihirap. Hallelujah, bilang isang mananampalataya, isang Kristiyano. O Lord, sa oras na ito, I pray for my brothers and sisters ng kanilang mga puso ay tinataas sa iyo ang kanilang mga dalangin, ay iniusal sa iyo at pinapahayag, Panginoon, na nagsasabi, Lord, gusto kong isantabi ang aking buhay. Gusto kong ilagay sa isang kamatayan, hallelujah, ang aking buhay, upang ang buhay ni Kristo ang siyang mahayag sa akin. Oh Lord, bless the hands, Lord. Bless the heart, Lord God. Bless the heart that has this kind of desire, Lord, sa kanilang mga puso, Panginoon. And I believe, Lord God, nagdi-desire sila ng tamang bagay. At ang desire na ito ay hindi mula sa kanino man. Hindi ito galing sa mundo. Hindi ito galing sa masamang espiritu. Ito'y galing sa Espiritu Santo na nananahan sa amin, na nagdi-desire, na nagka-crave sa amin. Dahilan merong bagong buhay na narito sa loob namin, na sumisigaw at gustong makawala, mahayag sa huling mga araw nito. At Lord God,
we will give way to this kind of life, Lord. Bibigyan namin ng daan ang buhay na ito, Panginoon Diyos, sa huling mga araw nito. At aming kikilalanin, kagaya ng sinabi ni Pablo, kilalanin namin ng aming mga sarili na patay na nga sa kasalanan, ngunit buhay, hallelujah, sa katuwiran ng Diyos. Purihin ka, Panginoon Diyos, purihin ka. Nais kong ibalik sa iyo ang pagpapasalamat, hallelujah, at isang buong katiyakan na ikaw, O Diyos, ay mahayag sa iyong iglesia, sapagkat ikaw ang nagtayo ng iglesyang ito, at ikaw ang naguhugas ng iglesia, at ikaw ang magpipresent sa iglesia na isang kagaya ng isang dalagang malinis at kagaya ng isang maluwalhating iglesia. Yes, Lord God, that's what we believe, Lord. Hallelujah. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong biyaya. Baunin namin ang mga salitang ito, Panginoon. At di lamang ito mga salita, ito ay kapangyarihan sa buhay ng bawat isa sa amin na gagawa sa uling mga araw nito. To God be all the praise and honor in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Praise God. Praise God. Praise God. Purihin ang pangalan natin, Panginoon Diyos. Purihin ka. Purihin siya. Hallelujah.